Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat mga auntie, mga uncle, kung nasaan man po kayo ngayon. Welcome back sa ating channel, Inday Heart. At nagbabalik po ako mga Inday. At for today's video is, masaya po akong i-announce sa inyo mga Inday na si Dudong Eric is palipad na pauwi dito sa Pilipinas mga Inday. Hay, akala ko nung una, parang hindi lang ako excited. Pero ngayon, nasa airport na siya mga Inday. He's from Raleigh, Durham, palipad niya sa San Francisco. And then from San Francisco, lilipad siya patungong Tokyo, Japan. And from Tokyo, Japan, is lilipad siya patungo dito sa Cebu. Sa ngayon, he's going to travel 6 hours going to San Francisco. So, mahaba-haba yung travel ni Dudong Eric mga Inday. At the same time, ngayon nafe-feel ko na yung a little bit of excitement. Pagka nagtataka kayo mga Inday ha, may sinusulat ako mga pangalan na mga followers ko sa Facebook na bibigyan ko ng bigas. Kasi pagdating ni Eric kasi dito, mamimigay kami ng bigas, mamimigay kami ng cellphone, pamasko doon sa mga followers namin. So, kaya naglilista ako. Tapos nililista ko din yung mga konting blessings, ganon mga Inday. So, kita niyo yan sa likod. Letter M na lang ang natira mga Day. Kagabi kasi, bumili ako ng balon. Hindi na ito, alam niyo naman sa mga vlogs ko na kapag umuwi sa Eric ito, hindi na ito bago. Parang hindi na siya surprise kasi I know na nag-expect na yan sa Eric talaga na may ganito, na may pa-welcome home, tapos magluluto ako, ganun. Sabi ko kay Dudong ba na gusto kong magawa ng iba. Gusto kong ma-surprise na naman siya ng iba, pero mahirap, wala man akong ibang naisip ba. So ganito na lang, kay kung hindi ako maganito, baka maano si Eric ba, baka madismaya, na wala akong ginagawa, andito lang ako, nag-antay sa kanya. Mag-effort naman tayo paminsan-minsan mga Inday, kasi ang layo ng binyahe ni Eric. 6 hours, 11 hours, 5 hours, and another 32 hours or 33 hours ba yung travel niya the whole time mga Inday. And ito, bumili ako ng mga balloon, bumili ako ng wine, yung lang ba pang dinner kasi darating si Eric dito bukas ng gabi mga Day. So alam ko na gabi na siya darating dito, hindi man siya masyado na kumakain pag gabi, pero syempre i-fix ko pa rin tong table, yung table ilagay ko dyan. Ayusin ko pa yan, excited ako ba. Ayusin ko pa yan, nangahulog ka na, nangakong ipatapot mga Day. So masaya ako ngayon kasi wala lang, para yung mood ko mga Inday is masaya ako kasi kakarating ko lang kasi mga 30 minutes ago galing ako nag-walking sa labas, mga 2 hours yung walking ko tapos 1 hour sa gym. So, nako Day, mag-gym ako mga Inday, kaya para sabay-sabay na kami ni Eric ba pagbutang niya dito mga Day. Pagdating ni Dudong Eric dito ba magsabay-sabay na kami mag-walking, mag-gym. Pero sinabihan ko na yan si Dudong mga Day na kanang wag kang mag-expect kay baka mag-expect ka ba na grabe ba yun mag-gym si Dudong mo kay biya yun kanang matagal na yun talaga nag-gym ako kay beginner pa di ako mga Inday. Ayan yung ko yung ako talaga mga Day, romantic ako sa mga ganito. Bumili ako ng candle, tapos ako yung babae, ako pa yung nabibigyan ng bulaklak ni Eric. Wala man akong ibang magawa. Wala akong ibang magawa pa para i-surprise. Dapat mag-effort naman tayo kasi Eric, grabing effort. Ang layo ng travel. May edad na yun sa Eric, pero tumatravel pa rin ng ganun kalayo mga Day. Ang nawo-worry ko ngayon, alam niyo ba kung anong nawo-worry ko ngayon mga Inday, mga angkol? Kasi, signal number 1 ang Cebu. Signal number 1 ang Cebu. Tapos, mas marami pa tong tubig na dala kumpara doon sa Bagyong Bardena mga Inday. At matagal siyang aalis dito sa Pilipinas. Sa Monday pa siya aalis. Tapos darating sa Eric bukas ng gabi. So ang hindi kinakatakutan ba, ang concern ko lang sa flight ni Eric. Kasi bibiyahe siya San Francisco to Japan, Japan to Philippines. Cancel lahat ng biyahe dito mga Inday. Yung mga barko, mga walang biyahe talaga. I don't know lang sa plane.
entering dito sa Pilipinas. Kasi nung travel kami galing Hong Kong, wala nang bagyo dito mga Inday. No? Last week pa yun, nag-travel ako galing Hong Kong, pauwi ng Pilipinas. Wala pa yung bagyo, pero grabe na ang turbulence sa aeroplano pag uwi namin mga Day. Hindi nga kami nakalapag ng diretso-diretso dahil nga grabe yung hangin at saka yung turbulence. So yun yung concern ko sa travel ni Eric ngayon, na sana tuloy-tuloy yung travel niya. Kasi last time kasi nang umuwi si Eric dito sa Pilipinas, ang haba ng biyahe niya mga Day. I think umabot ng 38 hours to 40 hours yung flight niya last year. Kasi kailangan pa siya pumunta ng Manila, tapos nag-domestic pa siya papunta dito sa Cebu, tapos ang haba ng layover niya. Tapos alam niyo ba mga Inday, grabe yung sakripisyo ni Eric ba? Kasi malamig ngayon doon sa Amerika. Nagsusnow na daw doon. Tapos, chika muna ako mga Inday. Nag-snow na doon sa Amerika mga Inday. So malamig na doon. So yung may kapatid man si Eric, di ba? Dalawa lang yan sila na magkapatid. Taga New Bern yung kapatid niya mga Day niya. Ano man, gusto yung kapatid niya na uuwi ng New Bern na hindi delikado. So, hinatid niya si Eric kagabi sa airport. So, supposedly yung flight ni Eric mga Inday is alas 6 pa sa umaga. Pero, gabi pa lang mga alas 10 ng gabi, andun na siya sa airport. Ang aga, grabe yung sakripisyo ni Eric mga Day. Kasi, gusto niya pa uwiin yung kapatid niya na hindi pa talaga yung snow. Kasi delikado daw yung snow doon mga Inday, madulas daw sa daan. So, sabi ko, hala, you're going to spend the whole night in the airport. Kaya alas 6 pa yung boarding time niya. Siyempre, pag alis na yun, alas 7 na siguro yun. Ang haba ng panahon. Sabi ko, try to look there in kanang airport. Baka may kwarto dyan na pwede mong matulugan. Sabi niya, hindi ko alam. So, baka daw mahuli siya sa flight niya. So, doon lang siya sa lobby, mga Inday. Sabi ko, you take care of your belongings ha. Don't really, talaga, pag nasa airport ka, dapat yung mga gamit mo, bantay sarado ko talaga dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Sabi niya, oo. Tapos, buti na lang talaga mga Inday. Sinabihan ko si Dudong Eric na huwag ilagay ang mga electronic devices or yung mga may battery, especially power bank sa check-in luggage. I don't know, parang new or matagal na yan na protocol sa airport. Kasi nung pumunta ako ng Korea, pumunta ako ng Thailand, pumunta ako ng Hong Kong, ina-announce talaga nila na bawal maglagay ng power bank sa check-in luggage. Kasi may nakasabay ako mga Inday na naglagay siya ng power bank sa check-in luggage, binalot pa niya. Nirap niya ba mga Inday? Hala, pag-claim niya, kay sira na ang bagahe niya. Tapos, iniwan ng note na sinira namin ang bagahe mo kasi na-detect na may power bank ka. So, kinuha nila yung power bank, tapos sira na yung bagahe niya. So, kung hindi pa kayo nakapag-travel ngayon, I don't know kung whole ba sa lahat ba na airport, pero yun talaga yung na-experience ko mga Inday. So, mas better na i-hand carry nyo na lang yung power bank nyo. So, sinabi ko kay Eric kasi nagpabili man ako ng cellphone ni Eric sa Amerika. Pero ako magbayad nun. Hindi ako napabili ni Eric ng free ha. Kasi kala nyo naman na ginagamit ko lang sa Eric. May income din ako, konti-konti. So, sinabi ko kay Eric, tabilhan mo ako. Ako lang magbayad pagdating dyan. So, ako lang nagbabili ako ng cellphone mga Inday. Kasi itong cellphone na ba ito, matagal na ito. Ay, hindi. Ito mga Inday, regalo to niya sa akin nung first anniversary namin, 2020. 5 years na pala ito. Tapos, hindi na ako masyado makapag-video dito kasi full na. 256 lang yung gig nito eh. Tapos, parang sira na din yung memory niya kasi hindi ako makapag-send ng video kay Eric kapag ginagamit kong camera na ito kasi nagkukurap siya. So, sana tuloy-tuloy yung biyahe ni Eric dito mga Inday. Walang kakulian, dapat smooth lang kasi naawa ako kay Eric. Matanda na, nagsakripisyo para pumunta dito. Tapos sinabi ko niya sa kanya sa una ba, Dong, huwag ka nang pumunta dito sa Pilipinas. Antayin na lang natin na anong mangyayari doon sa visa natin. Kapag God's will na makapasa ako sa interview, sa medical, di makapunta ako ng Amerika. Diyan na lang ako hintayin kasi dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Cebu mga Inday, halos every month may kalamidad na nangyayari. O, tingnan nyo ha, galing ako Thailand.
Pag uwi ko dito, pinatulog lang ako na isang gabi, binaha kami ng umaga, hantang taga dito yung tubig ko. Ang hugaw, kayo ang tubig. Grabe, yung tubig mga inday na para talagang Milo, na lahat lumulutang, lahat ng bakterya, lahat ng kagaw, nandoon, nakukuha ko. Kaya pagkaugma mga inday, nagpa-hospital ako, nagpa-inject ako para iwas leptospirosis ba. Tapos, pagkatapos ng tulong na tulong ko, almost 2 weeks yung tulong-tulong ko sa mga tao na bahaan. Nagpunta kami ng Hong Kong. Sabi ko, sige, pang bakasyon ito kasi sobrang stress ko sa baha. Ngayon naman mga inday, ulan, signal ng buwan, signal ng bato dito. So natutruma ako medyo, kunti mga inday, natutruma ako. Tapos iniisip ko si Eric ba, ay, si Eric pag andito sa Pilipinas, hindi kami makapag-travel agad-agad kasi pupunta kami ng Negros. Balik naman siya sa Cebu, punta doon. Ay, tapos, beat ewan na, God's will na lang mga inday, no? God, ipapasuggest ko na lang mga gagawin namin. But anyway, magtrabaho sa ako niya mga inday, para bukas, mag-set na lang ako ng table, tapos yung mga lighting, tapos magluluto ako ng panghapunan namin. So, yan yung muna nung iset up ko ngayon. Mga inday, mag-set up muna ako. Ay, sa wakas, natapos ko rin mga inday. Ayan, simple lang yung pa-welcome home ko ni Dudong Eric. Ayan, nilagyan ko na lang siya ng happy birthday kahit natapos na yung happy birthday niya mga inday. Kasi during birthday, November 4 yung birthday ni Dudong Eric. November 4, binaha ako mga inday. Kaya hindi ko na celebrate yung birthday niya. Tapos yung cake na binili ko mga inday para kay Dudong Eric na anod sa baha. Kaya hindi ako makapag-celebrate. So ayan, maliit na cake lang yung pinili ko kasi hindi naman kami palakain ng cake eh. For just celebration and welcoming lang mga inday. Ayan, simple lang. But I like the design. Yung ilaw talaga, buti na lang bumili ulit ako ng ilaw. Kakagising ko lang at tinapos ko muna yung setup kagabi before ako natulog. Mga alas 2 na yata yung alauna na ba yun yung matapos ko mag-setup ng ganito. Tapos nagpahinga ako at pagkagising ko mga inday, chinay ko agad yung cellphone ko diretso sa messenger para mabasa kung ano yung update ni Eric. So yun nga mga inday, naiwan si Eric ng flight from San Francisco going to Tokyo, Japan. So, yun yung pinakahabang flight niya, supposedly. And then from Japan is last flight niya pa Cebu. Kaso lang, naiwan siya ng eroplano. Close na yung gate. Ito kasi yung mga inday. Nag-iwan sa Eric ng message sa akin na very kampante niya na kasi 55 minutes lang yung layover niya from San Francisco to from North Carolina to San Francisco. Tapos 55 minutes lang yung layover niya papunta ng Tokyo, Japan. Pagkalapag niya mga inday, diretso siyang nag-walking. Grabe yung bag niya, nag-transfer siya sa gate. Tapos nakuha yung boarding pass niya. Yung boarding pass niya is gate 8 daw. So pagtingin niya doon, kasi malayo pa daw yung yung gate na nilakad niya. Pagdating niya doon, nakikita niya yung gate, okay, sa gate 8. So kampante na siya doon mga inday, mga almost yung the whole time ng 55 minutes doon siya. Pag boarding na mga inday, hindi ma-detect yung system nila yung face ni Eric. So tiningnan nila ng airline yung boarding pass ni Eric. Sabi ng boarding pass, this is not the gate, this is not your flight. Nasa kabila daw.
So, may dala si Eric, mga inday, mabigat yung dala niya na bag. Grabe daw yung walking niya, grabe yung, minsan nga tumatakbo na siya, papunta doon sa exact date kung saan siya sana lilipad. Pagdating niya doon, close na yung gate. So, naiwan siya ng eroplano, mga inday. So, frustrated siya, malungkot siya. Ako din naman dito na naisip ko na hahaba yung flight niya. So, supposedly, mamayang gabi yung dating niya, mga inday. Pero hindi na matutuloy na mamayang gabi yung dating niya. Kasi, tinawagan yung United Airlines. Kumuha siya ng another ticket. Buti na lang na yung United Airlines ay nirevoke yung ticket niya. So, lilipad siya ng Texas to Tokyo, Japan. Japan to Philippines. So, naging 4 yung flight niya, mga inday. Sobrang haba. Supposedly, mamayang gabi ang dating niya. So, bukas pa pala ng gabi yung dating niya kasi nga naiwan siya at nare-route yung itinerary niya, mga inday. Sabi ko, how about your luggage? So, yung airlines daw is transfer daw yung luggage niya para pagdating niya dito sa Cebu ay makukuha niya. So, hopefully, this trip will be okay kasi nafe-feel ko, mga inday, ba? Kasi dati noong una nakakapagod, sobrang haba. Ako nga, mga inday, nag-travel ako galing ng Thailand, tsaka this time sa Hong Kong. Grabe, sobrang nakakapagod sa eroplano kapag nakaupo ka na matagal. Eh, si Eric hindi naman yun sanay makaupo ng matagal. So, hopefully, he will be fine. So, hindi na muna ako magluluto. Bukas na lang ako magluluto. Naawa talaga ako kay Eric. So, hopefully, yung setup ko na ganito, mga inday, is hindi siya mahuhulog kasi last time nahuhulog eh. Para hindi na ako mag-uulit-ulit pa. But today, mga inday, I'll just give you an update na ganyan yung nangyayari kay Eric, na naawa ako sa sitwasyon niya. At sana maka-uwi siya dito na safe and wala na yung bagyo. Sa sunod po na video, i-update ko po kayo na makikita na po kami ni Eric at it's been a while na hindi ko po siya nakita personally. And thank you so much sa inyong mga advice, mga suggestion, and suporta. God bless everyone and bye.